Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Maikling pagtanaw sa mga nakaraang tagpo ng Part 4 Aklat ni Job, ang ikatlong dialogo. Sa unang tagpo, muling nagsalita ang kaibigan ni Job na si Eliphaz mula sa lungsod ng Teman. Hinuha ni Eliphaz na ang karumal-dumal na trahedyang dumating kay Job ay dahil sa mga masasamang ginawa niya na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pinayuhan ni Eliphaz si Job na makipagpayapaan sa Diyos at itigil na ang pagtrato niya sa Diyos na parang isang kaaway. Sa ikalawang tagpo, sa kabila ng mga tinuran ni Eliphaz, sinabi ni Job na siya ay nagre-rebelde pa rin sa Diyos at hinahanap niya ang Diyos sapagkat nais niya na sa harap mismo ng Diyos ay ihayag niya ang kanyang mga argumento at nais niyang marinig kung ano ang mga tugon ng Diyos. Matatag ang paniniwala ni Job na sa huli, idedeklara ng Diyos na siya ay inosente minsan at magpakailanman sa kadahilan ng tapat niyang sinusunod ang mga kalooban ng Diyos, hindi ang sarili niyang kagustuhan. At binigyang diin ni Job sa kaibigan na ang Diyos lamang ang kanyang kinatatakutan, hindi ang dilim, kahit pa binulag siya ng kadiliman. Sa ikatlong tagpo, nagpatuloy sa kanyang pangungusap si Job. Inihayag ang katanungan sa hindi pagtatakda ng Diyos para sa paghatol, isang araw ng hustisya para sa mga naglilingkod sa Diyos. Inilahad din niya ang kasamaang ginagawa ng mga masasamang tao sa mundo at ang pagsasawalang kibo ng Diyos sa mga panalangin ng mga naaapi. Hindi pa natatapos si Job ay sumambat ang kanyang kaibigang si Zophar at idinitalye ang mga sasapitin ng masasama sa kamay ng Diyos. At hindi lang yun, hinamon pa niya ang sino man na pabulaanan ang mga sinasabi niya kung hindi iyon totoo. Sa ikaapat na tagpo, tumuon ang mga pinahayag ni Bildad sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos at sa katanungang kung ano ang halaga ng tao sa Diyos. Nang magsalita si Job, pakutyang pinapurihan niya ang mga pinahayag ng kaibigan niyang si Bildad. At nagtanong si Job kay Bildad kung sino ang nag-inganyo sa kanya na magsalita ng ganoon. Nagpatuloy si Bildad sa kanyang pagpapahayag tungkol sa kapangyarihan at mga ginawa ng Diyos sa mundo, na parang hindi narinig ang mga ipinahayag at katanungan ni Job. At ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. At ito ang huling tagpo ng ikatlong dialogo, ang Part 4 ng Aklat ni Job. At ito ay pinamagatang Palitan ng Salita nila Job at Zophar. At ito ay hango sa Aklat ni Job, ika-27 kabanata, mula unang talata hanggang ika-23 talata. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Job at mga pahayag ng kaibigan niyang si Zophar. Nangungusap si Job. Sumusumpa ako sa buhay na makapangyarihang Diyos, na tinanggihan ako ng katarungan at nagpapait ng aking buhay. Hanggat binibigyan ako ng Diyos ng hininga, ang aking mga labi ay hindi kailanman magsasabi ng anumang masama. Ang aking dila ay hindi kailanman magsasabi ng kasinungalingan. Hindi ko kailanman sasabihin na tama kayo. Ipagpipilitan ko ang aking pagiging inosente hanggang sa araw ng aking kamatayan. Hinding-hindi ko isusuko ang aking paghahabol na ako ay tama, malinis ang konsensya ko. Nawa ang lahat ng sumasalungat sa akin
at lumalaban sa akin ay parusahan na parang masasama at di matuwid na mga tao. Anong pag-asa ang mayroon para sa mga taong walang Diyos sa oras na hiningi ng Diyos ang kanilang buhay? Pagdating ng problema, pakikinggan ba ng Diyos ang kanilang mga daing? Dapat ay ninais nila ang kagalakang ibinibigay niya. Dapat ay patuloy silang nanalangin sa Kanya. Hayaan ninyong ituro ko sa inyo kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos at ipaliwanag kung ano ang binalak ng makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi, pagkatapos ng lahat, nakita ninyo sa inyong sarili. Kaya bakit kayo nagsasalita ng ganyang kalokohan? Sumagot si Zophar, ganito pinarurusahan ng makapangyarihang Diyos ang masasama, marahas na tao. Maaaring magkaroon sila ng maraming anak, ngunit lahat ay mapapatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak ay walang sapat na makakain. Ang mabubuhay ay mamamatay sa sakit, at maging ang kanilang mga balo ay hindi magluluksa sa kanilang kamatayan. Ang masasama ay maaaring magkaroon ng napakaraming pilak upang mabilang at mas maraming damit kaysa sa kailangan ng sinuman. Ngunit ang ilang mabuting tao ay magsusuot ng mga damit, at ang isang tapat na tao ay makakakuha ng pilak. Ang masasama ay nagtayo ng mga bahay tulad ng sapot ng gagamba o tulad ng kubo ng isang alipin na nagbabantay sa mga bukid. Sa huling pagkakataon ay hihiga silang mayaman, at sa kanilang paggising, makikita nilang wala na ang kanilang kayamanan. Ang takot ay tatama na parang bigla ang baha. Hihipan silang palayo ng hangin. Mula sa kanilang mga tahanan, tatangayin sila ng hanging silangan. Ito ay hahampas sa kanila ng walang awa, habang sinusubukan nilang makatakas. Ang hangin ay umaalulong sa kanila habang sila ay tumatakbo, na tinatakot sila ng mapangwasak na kapangyarihan. At dito nagtatapos ang huling tagpo ng ikatlong dialogo ng Aklat ni Job. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng Aklat ni Job sa Part 5 na pinamagatang Pagpupuri sa Karunungan. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.